Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Magandang gabi, Pilipinas! TV viewers man kayo o Facebook followers and live stream mula Luzon, Visayas at Mindanao o sa ibaing dagat man kayo, Filipino overseas mga workers man o di kaya sa ibaing dagat as Canada or US, depende sa time zone nyo sumusubaybay sa programang ito. 12 ng Oktubre, Miyerkules, kalagitnaan na ng linggo, tuloy-tuloy ang pagbulusok dahil nakakuha na kami ng buwelo sa prime time. Ito ang Kilos Pronto. Live mula sa BMUI Digital Studio sa Ritual Center, dito po yan sa Timog Avenue, Quezon City. Bibigyang solusyon namin ang mga problemang pang-OFW, metro at probinsya. Mabilisang investigasyon, kilos prontong solusyon ang aming aksyon. Kaya, tutok lang! Mga kwentong pag-asa sa buhay, bibigyan pansin sa Kilos Pronto. Mga reklamo at sumbong hinaing, aaksyonan natin sa aming walk-in na segment mamaya. Ang primetime TV program na Kilos Pronto ay sabay napapanood live stream sa Facebook page. Kaya't walang dahilan para hindi nyo kami masubaybayan. Tama dyan, uploaded araw-araw ang Kilos Pronto sa aming pong Facebook page sa loob po na mahigit kalahating araw. Oy, mga bossing, ang programa ito ay gumaganang teknolohiyang sinasabi ho natin convergence. Sabay-sabay ang traditional media, television, new media, ang website at ang aming social media, Facebook. Kaya wala nang patumpik-tumpik na. Kilos Pronto na! Malawak ang illegal na bentahan at pilihan ng mga karneng aso sa Batangas. Hulog sa bitag ng mga operatiba. Negosyanteng nasa likod ng kalakarang ito, arestado. Ilan sa mga aso nakakatay na sana na-rescue ng bitag Kilos Pronto. Abangan! Dalagita, biktima ng gang rape na pinagpasapasahan ng 3 kalalakihan, lumapit sa Kilos Pronto Crime Desk. Pamilya ng biktima sumisigaw ng hustisya. Detalye, abangan! Mga residente ng Santa Maria, Bulacan, inirereklamo ang mabahong babuyan. Pero lokal na pamahalaan ng naturang bayan natutulog sa pansitan. Abangan sa segment na Pukaw na Mo! Ito ang sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Sabi nga ng karamihan, ang tunay na kaibigan mahirap mong hanapin at matagpuan. Minsan raw kasi, kaibigan mo pa ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Ang 15 anyos na dalagang itatago natin sa pangalang Angel, tulala at halos hindi makausap ng makapanayam ng KP team. Ang pagsama niya raw kasi sa isang kaibigan para dumalo sa isang birthday party, bangungot ang naging kapalit. 18 ng Setyembre taong kasulukuyan, inaya raw si Angel ng kaibigan niyang si Ella Tuesca sa barangay Banaba sa San Mateo, Rizal. Ang okasyon, birthday daw ni Adrian Artates, kaibigan ni Ella. Pero hindi raw inakala ni Angel na ang gagawing pangregalo sa may kaarawan, walang iba kundi siya. Bale, nagiinuman kami. Tapos, ayun, nalasing ako. Pumasok ako doon sa bahay.
may pumasok na isang lalaki. Tsaka niya pinatay yung ilaw. Maliban kay Adrian, 2 lalaki pa raw ang kanilang nakainuman. Sina Edgy Tamone at Adrian Padayaw. Ayon kay Angel, hindi niya raw personal nakakilala ang 3 lalaki at tanging si Ella lang ang nakakakilala sa kanila. Nagpunta po kami sa bahay noong my birthday. Tapos may 2 pa pong di ko kilala yung nandoon. Nang mahilo ng dalaga dahil sa kalasingan, hindi niya raw inakala na iiwan siya sa ere ng kanyang kaibigan. Si Ate Ella, sabi niya, Bes, sandali lang, bibili lang ako. Tapos babalikan kita. Wala po, hindi na siya bumalik. Tapos ayun, nalasing ako. Doon sa bahay. Tapos ayun, may pumasok na isang lalaki, tsaka niya pinatay yung ilaw. Sa puntong ito, ginawa na raw ni na Adrian, Edgy at Adrian ang maitim na bala kay Angel. Alinhina numanong hinalay at pinagpasapasahan ng 3 lalaki ang dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinaumagahan, 19 na Setyembre, nagising daw si Angel na mag-isa sa bahay ng sospek na si Adrian. Si Ella po, tinawagan ko, pinapatayan niya ako tapos hanggang sa naka-off na yung cellphone niya, hindi ko na siya makontak. Pamilya ang ginawang takbuhan ni Angel para magsumbong tungkol sa sinapit niya. Kilos prontong kinasa ng PNP San Mateo Rizal ang manhunt operation para sa 3 inirereklamo na sina Adrian, Edgy at Adrian. Maging si Ella, dawit sa reklamo. Sa operasyon, magkasunod na nadakip sina Adrian Artates at si Ella Tuesca. Ang mga sospek todo tanggi sa krimeng ipinupukol sa kanila. Bakit? Hindi na ako kasalanan eh. Totoo ba na nirate niyo yung biktima? Hindi ko kasi ako kasama dun eh. Sa huli, kalaboso pa rin ang bagsak nila. Minabuti ng aking investigador na kasuhan ng Republic Act 8353, yung Rape Case Act of 1997. 3 counts po siya. 3 po ang suspect na nasamahan pa ng isang babaeng arestado na kinasuhan din ng accessory to the crime of rape. Tiyempo naman nakatakas ang 2 pang sospek na sina Edgy Tamone at Adrian Padayaw. Layunin ng KP team na muling bigyang pag-asa si Angel mula sa madilim na pangyayaring pinagdaanan niya. She would not express kung ano yung feelings niya at saka yung mga thoughts niya. Dahil trauma naman yung nangyari, still trapped in her in an experiential level. Symptoms na rin ang nararamdaman niya. In fact, matatawag natin itong post-traumatic stress disorder. These are physical symptoms, emotional, mental. And if it gets worse, she can sink into a depression. She can even get psychotic. She can even commit suicide. So those are yung risks ng post-traumatic stress disorder. Ang suporta ng kanyang pamilya at patuloy na pagtulong ng ibang tao sa kanya, malaking parte ang gagampanan para tuluyan niyang makalimutan ang mapait niyang karanasan. Gumawa ng pag-aabuso sa'yo, ano yung gusto mong mangyari sa kanila? Gusto ko po talaga silang makulong. Okay, sa update to natin sa kasong yan, dahil 2 ho ang nakakulong ngayon, si Adrian Artates at itong si Ella Tuesca, ito yung barkada ng babae. Pero, nung October 7 po, ay pansamantala pong napalaya itong si Ella Tuesca dahil nga ho, meron pong utos itong prosecution na magkakaroon daw ho ng preliminary investigation dito sa kaso niya. Release after requesting dito po sa preliminary investigation. Pero yung 2 hong kasabwat ni Adrian, ano pa rin pa sila ngayon? At large pa rin. So, ang nakakulong lang si Adrian. Si Adrian na lang. Okay. Grabe talaga ang rape. Ano ginawa pang birthday gift si Angel? Ano ba yan? Walang kaalam-alam Kaya ito yung mga siguro maganda paalala natin sa mga magulang, ano? Yes. Talagang bantayan inyong mga anak. At the same time,
Yung mga barkada ko minsan talaga, kung nakikinig sa atin ng mga medyo doon yung millennial, kayo makinig kayo, kasi kung minsan ang mga barkada ninyo, kaibigan ninyo, ito yung normal elemento ng mga gang rape na merong papain. Yes. Karamihan dito babae. Tapos yung kanina pinag-uusapan natin, di ba? Yung atiban. No, yung May atiban, atiban gang, ilalagay. di ba? Patulog yun. Mariose. Okay, pati ang ano rin siguro natin sa ating pong mga magulang, tanungin nyo ang inyo pong mga anak kung sino ang kanilang mga barkada. Yeah. Dahil may kasabihan nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Tumpak. Di ba? So yan, Okay. ingat po tayo. Naku, okay. Sa pukaw na mo, mga ka-KP, itong segment, pasintabi lang kung magayoy maghahapunan, Aksyon na natin ang reklamo ng mga residente sa Sitio Linawan, Barangay Bulak, sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Tungkol ito sa umano'y nakakasulasok na babuyan na bigla lang daw sumulpot sa kanilang lugar. Isang video na pinadala ng isang residente sa Kilos Pronto. Sa videong ito, makikita ang pag-apaw at pagdaloy ng mga dumi ng baboy mula sa bakuran ng isang kinilalang Noel Ting. Ang mga dumi ng hayop, diretsong dumadaloy papunta sa mga kalapit bahay nito. Sir, ito po yung yung tubig na yung ng baboy binabaldeyo po nung inugas po yung bahay namin kasi po nagpakalaron po sila ng ng baboy. Dito po duman sa amin. Reklamo ng mga residente, nagkakasakit na ang karamihan sa kanila. Tuwing umuulan, pumapasok na sa mga kabayan yung mga dumi. At pag nasinghot nyo, bisan sumasama talaga yung pakiramdam ng tao. Umaalingasaw daw ang baho ng naturang piggery farm. Taong 2013 nang ipinahinto ang operasyon ito ng Municipal Environmental and Natural Resources Office or MENRO at Sanitation Division ng Santa Maria, Bulacan. Dahil sa petisyon ng mga residenteng apektado, napagalaman din na walang kaukulang permit ang naturang piggery. Pero di pa rin natinag ang nagmamay-ari. Balik operasyon na naman ang inarereklamong mabahong negosyo sa kabila ng kawalan nito ng permiso mula sa BPLO at MENRO. Sa reklamong yan, nasa linya ng telepono ng residente na si Mario para mabigyan tayo ng update sa kanilang reklamo. Mario, magandang gabi. Kumusta na? Mario? Oh, kumusta na ang update? Ito ba, kumilos na? Medyo nahiya na ba yung may-ari ng babuyan? Dati po, Sir Idol, hindi po nila ininto. Ngayon po, Tuloy pa rin? may pumunta po dito na na galing po ng munisipyo. Anong sinabi ng taga munisipyo? Foreclose daw po, ipapasarado. Okay, foreclosure. Okay, so kailan siya pumunta riyan at kailan yon? Anong araw at anong linggo? Anong araw pumunta riyan? Ngayon pong hapon po. Ganon. Bilis Baka siguro natunugan na. Nakatunog. Sige, diyan ka lang muna, Richard. Tawagan na natin. Ito, kausapin natin. Ito naman dito sa linya natin, si Romel Enriquez, Municipal Environment Officer ng Santa Maria, Bulacan. Mr. Romel, magandang gabi sa iyo. Mr. Romel? Mr. Romel? Yes, sir. Good evening po. Okay, kumusta ba? Kami kumakatok sa inyo. Gusto ho namin sana makakuha ng update. Balita ko, duman daw kayo ron sa, nagrereklamo dyan sa mabahong babuyan na mga residente nagrereklamo. Ano na bang ginawa ninyo at anong gagawin ninyo? Yes, sir. Kasi ito po, naabutan po ng turnover nung new administration. So, nung ikuha po ng ating bagong mayor, yung mga details po, tapos po, nag-issue po siya ng cease and desist order pertaining po sa operation itong piggery na to. At binigyan po siya ng 1 month to depopulate. Kaya po sinabi nating depopulate is to remove all animals within the property po. Okay. So ito ba'y aasahan within 1 month pa? Wala bang ways na medyo mapaiksi ng konti? Kasi alam niyo naman, sinabi ng Presidente Duterte na yung mga ganyang klaseng reklamo, dapat agad may action. Although may action kayo, pero parang matagal-tagal atang 1 buwan. Kaya naman po, sir, naging 1 month. Kasi po, syempre, yung
dami po ng animals, hindi din naman ho nila kayang ibenta kaagad ng sa sandaling panahon. So, pansamantala, habang hindi pa nabebenta sa isang buwan, kalbaryo muna, sisinghutin muna nila yung mga dumi ng baboy. Sir, kaganina po nung nagpunta po kami dun sa piggery, na simulan na po nilang bawasan yung Okay. animal. Okay. Sige. So, makakaasa po kayo, Mr. Tulfo, in the coming days po, Okay. maayos na po to. Alright. Next. May violation po ba ito at meron bang aksyon kayong gagawin na ipasasara ba talaga to at hindi na babalik ko to? May pangako po Sir, bang ganun? yes, definitely po meron po siyang nakomit na violation. And sinight na rin po namin doon sa letter namin yung nakomit ng violation. Kaya po kami nakapag-issue ng cease and desist order po pertaining po sa operation niya. Ngayon po, momonitorin po namin yon. At actually, pati yung mga resident doon, nakita naman po nung sinerve namin yung... Actually, hindi nga po namin alam na may party. Nagkataon ka ako. Sabi ko doon sa pinag-issue na namin ng cease and desist order. Pasensya na po ako. Pero Sir, ngayon pa lang kami ho'y nagpapasalamat na pero nagbabantay ho kami. Alam niyo ho, sa Kilos Pronto, hindi lang ho pwedeng salita yan. Gusto ho namin makita talagang aksyon. So nagpapasalamat na ho kami sa inyo pero nagbabantay ho kami. At sa iyo, Richard, sa kabilang linya, ayan, narinig mo na. Salamat na rin sa iyo. Hello? Samantala, abangan po sa pagbabalik ng Kilos Pronto. Katayan at bentahan ng iligal na karne ng aso tiniktikan ng otoridad at Kilos Pronto. Negosyanteng nasa likod ng kalakarang ito, ilalantad. At kwento ng isang cancer patient na nakaligtas mula sa kritikal na kalagayan, abangan! Mga ka-KP, panahon na ng taglamig, kaya uso na naman ang pampainit. Ay mga kasama, kayo ba naniniwala kapag ito'y kakain ka ng dog meat, mainit daw sa katawan? Ito yung usong-uso ngayon sa Hilagang Luzon. Uso ba yun? Kultura na nila yun? Kultura na nila. Panahon din. Kaya naman, itong sa panahon ngayon, normally, ang kanilang target market is Baguio. Pero dito sa parting to, may underground meat, dog meat ang tawag dito. Kung ano ang discarding naiisip, sa masukal na bundok ang taguan ng mga aso at service nitong mga sinasabing industriya nito, yung kanilang delivery ay gamit yung mga RTW, yung mga ready-to-wear na mga kunyari, pero ang laman iba. Makalusot lang sa bitag ng mga operatiba. Aktibo na naman ng mga sindikato ng bentahan at pilihan ng patagong industriya ng karne ng aso. Etong himutok ng Network for Animals. Ayon kay Mel Alipio, binabago at nililipat lang ang lugar kung saan kinakatay. Subalit sa Baguio City pa rin ang binabagsakan nito. Nagbago sila ng style. Kinakatay yung mga aso sa Laguna, sa Batangas, lalo sa Lemery. At saka yung mga karning aso, may dumarating na taga Baguio, tapos yung karne inaakyat nila sa Baguio. Diyan kasi ang malakas ang konsumo ng mga aso. Mahigpit na ipinagbabawal, pero sa halip na matigil, lalo lang naging in demand ang karneng aso. Weekly, yung isang bumibiling taga Baguio, 200 heads of dogs a week, just for one person. Kasabay ng pagtaas ng kita ng karneng aso, naging malikhain na rin ng mga sindikato gamit ang iba't ibang sasakyan. Ngayon, meron na talagang malakas na maperang nag-finance sa mga ganitong negosyo nila. Sa loob ng van, meron silang mga box type na freezer. Tapos yung karning aso, linalagay sa loob. Tapos pinupuno nila ng mga yellow. Reklamo pa ni Mang Mel, hirap silang hanapin ang pinagkukunan ng mga aso dahil agad silang nabubuko. Talagang sa ngayon, mas mahirap hanapin itong mag-aso kasi
with use of cellphone. Pwede lang itago yung nabili nilang mga aso. Kaya mahirap malaman kung saan nakatago, saan ang biyahe, kailan kakatayin, anong oras. Kilos Prontong inaksyonan ng bitag ang himutok ng Network for Animals. Agad trinabaho ng bitag Kilos Pronto team para matumbok kung saan ang pinagmumulan ngayon ng karneng aso, maging ang mga tagong lugar sa Batangas na pinagtataguan at nagsisilbing katayan ng karneng aso, tinunton ng bitag Kilos Pronto. Kasama ang Network for Animals at Philippine Society for Prevention of Cruelty to Animals. Nakipag-ugnayan ng bitag Kilos Pronto sa Batangas PNP. Nilusob ng mga operatiba ng Batangas PNP, Network for Animals at PSPC. Kasama ang bitag Kilos Pronto, ang katayan, imbaka ng mga asong kinakarne. Arestado ang suspect na si Noel Monlawe ng Padre Garcia, Batangas. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8485 at Republic Act 106-31 o mas kilala sa tawag na Animal Welfare Act. Alam niyo, Lex, Nika, no? Itong pagkain daw ng dog meat, may mga talagang regions sa Pilipinas na kumakain dyan. Kaya lang, my understanding, bawal talaga kapag ikay bumili at bentahan, bilihan ng karne ng aso. Kasi sa Baguio, for example, with due respect, mga Ilocano-speaking region, talagang kumakain sila. Kasama nga sa kultura nila. Kumbaga, sumsuman nila yan, pulutan. Yung iba pa nga talagang ulam. Ulam talaga. Halimbawa, sa Marcos Highway, may mga restaurant doon, talagang maniwala ka o hindi, talagang sinubukan meron talaga. Ano? Sinigang na aso, ulo ng aso. Kumain ka? Hindi, yung aming... Pero may ano dito may babalang mga advocacies dito po sa mga ayaw makatay yung mga aso. At ayon sa kanila, kapag kayo daw kumakain ng aso, kung may sakit daw yung aso, patay. Malulun rin nyo yung sakit. Ang rinig ko naman kapag kumain ka ng aso, yung mga aso sa paligid na buhay at naaamoy ka, alam nilang kumain ka ng aso. Nangat-ngatin ka ngayon. O baka kagatin Tatahulin ka. O ito, para sa Kilos Pronto Promdi, aksyon na natin ang sa Purok Nido, Barangay New Pandan, Panabo City, Davao del Norte. Uhaw na raw sila po sa malinis sa tubig. Paano ba naman? Tubig na tumatagas daw sa kanilang gripo, tubig kanal na daw. Sa mga larawan at video na ipinadala ng itatago natin sa pangalang Mikay, patunay daw ito na bukod sa masangsang na amoy, may kasama raw na putik ang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. May mga maiitim na parang matagal na stop na tubig. Minsan po, parang amoy mabaho ng parang kanal. Bukod pa riyan, may mga bulati pa raw na kasama ang maruming tubig. Nagmumula umano ang supply ng tubig sa Panabo Water District. Nagpapayad naman ho kami ng sakto every month sa kanila. Kaso, yung tubig nga lang marumi. Kaya hindi namin masyadong nagagamit. Tsaka, na-deterwisyo kami kasi everyday sinasala namin. Wala yung sala, ang dumi talaga. Bago pa man makarating ang reklamong ito sa Kilos Pronto, nauna nang naghayag ng kanya-kanyang hinaing sa social media ang ilang residenteng nakakaranas ng problema tungkol sa patubig ng Panabo Water District. Maraming beses na rin daw ipinabot ng mga residente sa lokal ng pamahalaan at Panabo Water District ang naturang reklamo. Subalit, tuod daw ang mga ahensya na tugunan ang kanilang problema. At para sa prontong aksyonan ng reklamo, nasa linya po si Engineer Reynaldo Ortiz, siya po ang GM, General Manager po ng Panabo Water District. Mayong gabi, Engineer, si Alex Santos kini. Ay, mayong gabi. Oo. Engineer, ano na bang nagawa ho ninyong aksyon dito sa reklamo ho ng mga residente ho dyan po sa Panabo City ho? Actually, sir, sa ngayon, ginagawa na namin yung dapat gawin. Una, actually yung mga complaints sa mga customer related sa maruming tubig. Kasi yung maruming tubig, kasi ang Panabo naman ngayon medyo
maraming project, lalo na sa infrastructure, widening, concreting, and desilting. Ngayon, ang nangyayari, marami kaming tubo na nasira. Tinamaan. Oho. Sa mga tinamaan. Video na Ngayon, ang problema ko ngayon, yung mga, hindi naman lahat ng mga concessionaires, i-post ka agad sa Facebook. Hindi naman namin alam. Dapat kung i-post, ipaalam rin sa Water District para ma-flushing namin yung area. Malagay, maano namin sa yung blow-off namin. Okay. Sa ngayon, palagi na kaming nagpa-flushing. Ngayon, ang ginagawa namin, by effective July, parang wala namang complaint sa opisina. Pero engineer, hanggang kailan mag-aantay ang mga residente para masabi na ho natin na pwede nang mainom itong tubig na lumalabas po sa kanilang po mga gripo? Sa ngayon, Timeline ho tayo. Okay. Yung yung linya namin sa Water District sa ngayon, palagi kaming nagkandak ng bactitis. Okay. Ay pumapasa naman sa drinking water. Ang problema lang sa Panabo, yung namin, yung quality of water, kasi wala kaming watershed, wala rin kaming protected area. Ang ginagawa namin dito, yung tubig na galing sa mga well namin, pinag-process namin sa filtration plant. May filtration kaming ginagawa, doon namin i-process yung tubig bago namin pinag-distribute sa linya. Pero engineer, hindi ba ho ninyo pwedeng tignan rin ho? Dahil sa lumalabas po sa mga video, hindi naman siguro po to konting contamination lamang to. Parang burak na ho to eh. Parang mismong source mismo ho ng tubig. Baka siguro linya ho, siguro ninyo may problema ho. Baka pwedeng palitan siguro. Hindi naman sir, kasi yung ngayon, ang linya namin ngayon, every other day, nagatingin kami sa linya sa ngayon. Wala naman kaming nakita sa ngayon Actually, yung last week lang at saka kagabi, tinitingnan namin. Okay naman yung namin, yung linya at saka yung pag-flushing namin, tinitingnan namin yung lumalabas pagkatapos dinala namin sa laboratory. Okay. Wala namang mga sediment. Pag may magka-problema lang kami kung may mga development, magalaw yung linya, mabasag, maputol, pagkatapos i-report sa amin, umabot ng mga ilang oras. Di siyempre may mga makapasok na doon. Okay, engineer, para ho makaramdaman ho ng tuwa ang ating po mga nagrereklamo dito sa Kilos Pronto. Sana ho sir, maaksyonan nyo kagad ito ng mabilisan at kami po ibibisita kahit po nasa Panabo ho yan. Yung KP team may pupunta ho dyan para ma-check ko kung talaga hong gumagalaw ho kayo dyan. Okay sir, anytime. At saka maggawa na rin ako ng yung mga monitoring ulit. Yes. Pare, actually yung monitoring ko halos every week, pinacheck ko na lahat. Pinacheck ko na lahat yung lahat na area, lahat na blow up. Okay. Pinacheck ko na. Sa namin yan, engineer, maraming salamat at maayong gabi, Usab. Okay, maraming salamat rin sa mo sa akin, pag-invite. Thank you. Eto naman po mga ka-KP, dumako naman tayo sa usaping hiwaga ng buhay. Di ba tayo mga Pinoy, kilala tayo sa pagiging palaban at hindi sumusuko sa laban? Tulad ng isang cancer patient na tampok natin ngayong gabi. Ang kwento ng kaniyang paglaban sa hindi birong sakit. Heto po, panoorin po natin. Nagtatrabaho bilang driver si Nora, 52 anyos. Tumutulong siya sa mga kapatid niya. Siya ang takbuhan at inaasahan sa panahong walang-wala sila. Taong 2015, nang madiskubre ni Nora ang tungkol sa kanyang karamdaman. Bumiyahe sila ng kanyang amo patungong Baguio. Nang makarating sa Baguio, biglang nakaramdam si Nora ng kakaiba. Bigla may naramdaman po ako na parang bumuhos sa ko. Tapos nung nakita ko nga po yun, bubong dugo. Sabi ko, to? Unti-unting napansin ni Nora ang pagbagsak ng kanyang katawan. Dagdag pa ang mabilis na pagkapagod sa tuwing may ginagawa siya. Ilang buwan muna ang lumipas bago na pagdesisyon na ni Nora na magpaalam sa kanyang amo para magpatingin sa doktor. Sabi ko gusto ko pong magpa-check up kasi parang iba na yung pakiramdam ko sa sarili ko. Parang bumagsak yung katawan ko noon. Sa ospital, samot-saring tests ang ginawa kay Nora. Sabi ni doktora magpaano nga ako ng dugo. Pag nabagsak na pala yung hemoglobin ko, 60 na lang.
Yun po, na-confine na ako noon. Tapos nung pagka-confine ko dahil sinalinan ako ng dugo, ultrasound. Nang makuha ang resulta ng ultrasound, napag-alamang may stage 3 cervical cancer si Nora. Ngunit 1 buwan lamang ang nakalipas, umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Nora. After nung biopsy po, doon po agad na ng stage 4B po ako, cervical cancer po. Agad siyang pinayuhan ng doktor na sumailalim sa chemotherapy. Dahil sa karamdaman ni Nora, napilitan siyang tumigil sa kanyang trabaho. Sobrang kasi unang-una kailangan ko ng pera. So, umaasa na lang ako sa bigay ng kapatid ko, sa kaibigan ko, yan, ng boss ko. Bago pa sumailalim sa proseso ng chemotherapy si Nora, inirekomenda ng kanyang kaibigan ang King's Herbal na agad naman niyang ginamit. Sabi niya, may nakilala akong herbal, gusto mo bang subukan? Kaya bago ako mag-chemo, nakainom na ako noon. Dadaan muna sa ilang tests si Nora bago ang chemo. Maayos ang mga naging resulta ng kanyang laboratory, kaya naman tuloy-tuloy ang kanyang chemotherapy. Tuloy-tuloy din ang pag-inom ni Nora ng King's Herbal. Laking pagtataka naman ng mga kasabayan ni Nora dahil parang walang epekto sa kanya ang chemo. Umaga, tanghali, gabi, 3 cups and 3 cups yung iniinom ko. Basta sa umaga bago ako i-chemo, yun agad ang iniinom ko. Kaya nga po sabi nila doon, yung mga kasabayan ko nag-chemo, tingnan mo si Casuela, parang baliwala na yung chemo sa kanya, sabi ganun. Lumiit din ang bukol ni Nora. Yung dati kong bukol, 8.5. Tapos nung siguro 15 rad at saka 3 chemo, naging 3.8 na lang siya. Dahil sa karamdamang cervical cancer, 3 uri ng therapy ang kanyang nalampasan. Una, ang chemotherapy. Pangalawa, ang radiation therapy. At pangatlo, ang brachytherapy. Ang chemo ko po, bali 6. Yung rad ko, 30 days. Tapos nung natapos po yun, brachy na, 4 na session yun. Nakaya ko lahat yun. Nang makumpleto ang lahat ng therapy, agad na sumabak si Nora sa pagmamaneho. Karating na ako ng Baler, nagbagyo kami, nagsambalis kami. Nakaya ko na po ulit yun. Kahit natapos na ang kanyang therapy, patuloy pa rin si Nora sa pag-inom ng King's Herbal. Nang magbalik sa doktor, wala na ang bukol sa kanyang cervix. Sabi niya sa akin, okay na yung mo, wala ka ng bukol. Sabi ko, Dok, wala na akong inuming gamot. Sabi niya, wala ka nang iinumin. Habang patuloy na umiinom ng King's Herbal, patuloy din sa pagpunta sa kanyang doktor si Nora para sa kanyang regular na check-up. Ngayon po, every 3 months na ang balik ko. Kaya sabi ng doktora, hindi kayo, pagka-cancer, huwag niyo sasabihin na magaling na kayo kasi naandyan na yan. Kailangan niyo check up, sabi niya. Kaya pagka sinabing pag-schedule ko ng check up, napunta talaga ako. Malaking tulong sa akin yung Kings. Okay na po ako. Mas masigla pa yung katawan ko. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Tumaas ang cholesterol ko, high blood. Nahiga ako na 1 linggo eh. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Naalis yung pamamanhid ko. Saka yung high blood, bumaba. Hindi po normal yung creatinine. Saka yung hemoglobin. Nagmanas po, nagsuka. Hindi nakatulog. Dialysis po kagad. May nagbalita po sa amin na ang binigay niya po sa akin, King's Herbal po. Marami din pagbabago. Nakakain po ako ng maayos. Nakadire-diretsyon tulog sa gabi. Tapos yung pamahas po ng paa, unti-unti nawala. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Basta hapon na, para ka nang nilalagnat, lagi kang hirap huminga. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang mabuhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, talagang unti-unti, talagang gumagaan yung pakiramdam ko at naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas eh. Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi
nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Magandang gabi mga ka-KP. Kasama po natin sa studio ngayon si Marilu Mariano para humingi po ng tulong sa Kilos Pronto. Ang bangkay daw po kasi ng kanyang asawa na si Aurelio Mariano Jr. 3 buwan na raw sa Saudi, hindi pa rin daw naiuwi sa Pilipinas. Kasama rin po niya ang kanyang anak na si Andrea. Magandang gabi sa inyo. Sige po, Ate Marilu, ilahad mo sa amin yung buong storya nito. Hingi lang po sana kami ng tulong na maiuwi po yung bangkay ng mister ko. 3 buwan na po siya sa Saudi kasi. Dapat po kasi pauwi na po siya ng July 26, na-hold po siya sa airport. Ang alam po niya dahil po sa pabango at flashlight. Tapos mula po nung ang huling ugnayan po namin July 27, mula po nung di na po namin siya na-contact. Tapos may nag-message lang po sa anak ko na nakita lang daw po yung mister ko na nakabigti po, nagpakamatay daw po. Ay, nako. Ganito po kasi, so nung July 26, pauwi na po sana yung mister nyo. Kaso naharang sa airport kasi may dalang pabango. Yun po ang sabi sa kanya ng mga pulis doon. Pabango at flashlight. Okay, tapos the next day, yun na po ang huling usap namin na hindi nga raw po siya matutuloy, mag-intay-intay na lang daw po kami. Yun na po huling namin, hindi na po namin siya na-contact. Nagpakamatay po ang mister niyo sa pamamagitan ng... Nagbigti daw po. Previous to this, bago po ito, Nanay Marilu, meron ho bang history ng depression? Wala po, kaya nagulat po kami sa nangyari. Okay. Nung nalaman niyo yung nangyari doon sa inyong mister, nagpunta agad kayo doon sa agency? Kinabukasan po nung may tumawag po sa akin yung engineer, nagpunta po kami ng agency. Oo. Yun nga po, kinonfirm nila na nagpakamatay nga raw po yung mister ko. Okay. Nanay, kausap po natin ngayon para prontong aksyonan. Nasa linya po si Josefino Torres, ang Deputy Administrator ng OWA. Magandang gabi po, Ginoong Torres. Magandang gabi po naman. Opo, si Nika Cleofe Aliharo ito. D. Torres, ito pong reklamo po na kasama po natin ang ating pong complainant. Ano pong maitutulong natin sa kanila? Maari po bang may uwi yung bangkay ng kanyang mister sa loob lamang po ng, let's say, 2 linggo? Hindi po natin masisigurado yung oras o panahon na makakauwi yung bangkay ni Aurelio. Pero pipilitin po natin na magawa lahat ng paraan para ma-clear siya yung niya pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Okay. Ano ho bang nagpapatagal dito? Kaya niyo po bang kontakin yung employer, sir? Opo. Na-contact na po natin. Alam nyo, sa Saudi Arabia, ang suicide po ay isa sa mga krimen doon. Hindi ko sinasabi yung iba ho ang ating batas doon. Ang krimen po ay batas. Kaya thoroughly ine-examine po ng mga authorities doon sa Saudi Arabia yung circumstances po ng pagkapatay ng ating kababayan. Okay. Alex, Bitag, meron ba kayong sasabihin? Pero yung pong sinabi po ni Mrs. ang report po sa atin ng ating OIC Labor Attaché ay hindi po yun ang dahilan kung bakit siya ay napigil sa airport. Ano daw po?
nag-expired po yung ikama niya. Alam niyo po, pag alis po kayo sa Saudi Arabia at sa mga Middle East countries, kailangan po yung, kung working visa po yun parang working permit. Ngayon, dapat po yun ay, active pa. Pero nung siya ay nasa airport, na-overlook po ng HR manager ng kanyang kumpanya, na-expire na yung kanyang exit visa. Okay. Kaya hindi po siya pinasakay sa eroplano. So hindi pala ganun kasimple na pabango lang, no? Yes, Alex? Okay, D.A. Torres. Hindi po tama po yun. Hindi po tama yung Wag na ho natin dagdagan pa ho yung yung sama sakit ng loob. sa sakit ng loob ho ng pamilya. Ang ano na ho natin siguro, D.A. Torres, usually po ba kapag Saudi Arabia, meron po mga ganito pong nangyari, tayo po matagal na ho tayo, matagal na ako pumupunta doon sa OWA office ho ninyo. Usually po ba, umaabot po ba ng ilang buwan ba talaga? Ito 3 months na po to, DA. Opo. Ito nga po, nasa harapan ko ngayon yung mga ating correspondents doon sa ating polo office. Yes. At halos linggo-linggo nagpapalo po tayo. At ito po kanina, bago tayo mag-usap, ay kausap ko po yung OIC Polo at tinihintay na lang po daw yung translation noong report ng pulisya saka yung death certificate. Okay, sige. Maraming salamat po, D.A. Torres. Nais lang naman po talaga ng pamilyang Mariano na maiuwi na po yung bangkay ng kanila pong tatay o ang kanyang pong asawa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you, sir. Tutulungan at tututukan po natin ng Kilos Pronto team. Ito pong inyo pong hinaing. Maraming salamat po, Nanay. Marilu Mariano at si Andrea. Okay, wala pong pinipiling oras ang sumbungan sa Kilos Pronto. 24/7, pwede po kayong mag-message ng inyo pong mga sumbong sa amin pong Facebook page. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan ng mensahe o di kaya'y mga videos ng anumang pang-aabuso at iba pang kaukulang sumbong. Mag-iwan ng inyong contact number at may tatawag sa inyong KP Investigators. At susunod sa Kilos Pronto. Kakengko yan ng pedicab driver na hindi napigilan ang tawag ng kalikasan sa kanya. Abangan! At kung saan pwede mag-food trip na talaga namang in na in, abangan sa pagbabalik ng KP. Eto, usapang kakengko yan, mga boss at Nika at Alex. Yes, ano? Hindi kengko at hindi yung, kumbaga, ito'y tawag ng kalikasan. Pero, siguro may kunting privacy naman na pag ikay tawag ng kalikasan. Ito si Jingle Boy ang tawag natin dito. Bakit dapat discreet? Yun. Oo, di ba? Pero meron siyang ibang diskarte. Oo. Kanya-kanyang diskarte. Hindi na makapigil Okay, sige. Tingnan natin to. Madaling maispatan ang kakengko yan sa mga lansangan. Di naman sa pinagtatawanan, pagmasdan ang pedicab driver na ito. Ewan natin kung di niya alam, di na natiis ang tawag ng kalikasan. Kaya ang kanyang pinagbuntunan, plastic cup ginawang orinola. Ala ng pakialam, may raos lang. Hoy, 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 Mr. Kengkoy! Ala ka na bang itinatagong konting hiya? O di ba naman ang itinatago mo, inilantad mo na?
doon. Ganun sa kanya. Ay, ano yun? Pero seriously, mga ka-KP, ka-Alex at Nika, alam mo, dito sa Pilipinas, malimit kang makakita na ang lalaki tatalikod lang. Oo naman. Tapos ganun na. Mabuti nga kamo, tinanggal na sa lansangan nung araw, hindi ba? Nung araw sa MMDA, mayroong mga urinals. Meron May mga urinola. Pink urinals. Pang sa inyo lang yun, sa boys lang. Yun nga, lugi kayo ron eh. Lugi, kasi kami talaga Titisin nyo talaga. higil, oo. Diba? Pero ako Boy Scout. Always ready. Alam Laging ka- handa. May kakatagong ano dyan. May rinola ka sa Hindi naman. May nabibili ngayon jingle parang yung tumitigas yung Ay, meron akong alam. Meron gano'n. Meron to. Diaper. Sa sobrang traffic ngayon, magda-diaper na lahat. Kasi may mga iba, ito naman, hindi pa nagtatawanan, no? May mga bagay na sa pag dumating ka na doon sa sinasabing edad na may incontinence kung tawagin. Mahirap na pigilan. Kaya bago ka pa naman mangamoy, Suot mo na yun. yun. Pero kung hindi mo pa suot yun, tapos dala mo lang, tapos lalagay mo sa kotse, ganon. Hirap nun, Hindi lang mahirap, tapos may kasama ka pang hindi mo kilala. Pero dapat talaga, yung Kengkoy kanina, magpasintabi ka man lang, maghanap ka ng banyo. Ikaw talaga. O ito, narito lang mga reklamong bibigyan ng kilos pronto bukas. Caught in the act. Napananalisi ng isang kawatan sa hospital sa Caloocan, ilalantad ng kilos pronto. Estilo ng kanyang pagnanakaw. Klaseng hospital po ba meron kayo? Napapasukan pa rin po kami ng magnanakaw. Abangan bukas! Ayun. May babatiin ka ba? Ito, babatiin natin po. May nagpapabati po. Hi daw kina Danilo and Zinit Agarin. Mula po yan kay Darren at kay Erlinda Baitek. Mula po kay Jasper. Hello sa Medicard Skin Special. Clinic. Ganon din daw sa Grab Taxi na nagsakay sa Kilos Pronto Team kagabi. Have a nice trip daw. Si ako Meneses naman. family. Meneses family. Meneses, si Apple. Si Lady in Red. At saka ito pabati. Ako nagpapasalamat na hindi na inulit nung isa. Yung kahapon, na medyo matagal na lunch. Sabi ng gano'n, malaki mo speed. naman. Kasi natagalan ako kasi ang sarap ng inihaw. Sabi ko, pukaw ka na! Sobrahan So maikli na yung lunch break niya ngayon. Medyo. Natuto. Marunong madala. good. Okay, sa mga Facebook followers ng Kilos Pronto, salamat sa inyong pagtatangkilik. At yan ang isang oras na mabilis ang pag-aksyon sa inyong mga reklamo. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos sa bawat sumbong. Serbisyo publikong may puso. Yan na. Ako yan! Sa'yo yan. Akin yan. Okay, go. Okay. Sa bawat sumbong, serbisyong publiko may puso ang hatid namin sa inyo. Ako po si Nika Cleofe Alihar. Ulitin ko, ako po si Alex Santos. Agaw kay. Hanggang bukas mga ka-KP, sama-sama nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan pong imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan, imbestigahan at balitaan, dapat Kilos Pronto!